Hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit, A proclamation from the Holy Gospel according to Luke. glory to you, O Lord. While Jesus was speaking, a woman from the crowd called out and said to him, "Blessed is the womb that carried you and the breast at which you nursed." He replied, "Rather, blessed are those who hear the word of God and observe it." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Welcome po sa Quiapo at tayong lahat ay tinipon ng Diyos sapagkat tayo mahal ng Diyos. Pinagdarasal din natin po ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa mga may sakit. And this Mass is also dedicated for our international devotees, especially the families of our OFWs who have already been born and raised in other countries. That's why we have our English Mass here at Quiapo to also reach out to other peoples because we want more people to know and love our Lord Jesus Christ, ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya't bigyan natin siya ng parangal at palakpak at pasasalamat. Napakaganda ng sinabi ni San Pablo sa unang pagbasa, we belong to Christ. Tayo ay kay Kristo. Kaya nga't narito kayo ngayon po, galing pa sa mga malalayong lugar, maraming mga kadahilanan, ngunit isa ang nagbubuklod sa atin, ang ating pagmamahal, pagtitiwala at pag-asa sa mahal na poong Jesus Nazareno. We belong to Christ. Sabihin nga po natin yon, we belong to Christ. Tayo ay kay Kristo. Ngunit ano nga bang ibig sabihin na tayo ay kay Kristo? Madaling sabihin, yung iba nga sa inyo, nag-aatubili pang sabihin, tayo ay kay Kristo. Yung iba nga, bumubulong lang. Pero pag nasa concert kayo, makasigaw kayo. Makapunta kayo sa rally, lalo na pag may paayuda, ang lakas ng palakpak, ang lakas ng sigaw. Pag nagumpisa na ang kampanya, makikita na kayo. Doon tayo. Baka nga si Father, makita nyo pa. Pag may parada ng artista, makikipagsigawan. Pero para ba kay Kristo? Para ba sa Nazareno? Ganon din karubdob ang ating pagmamahal, ang ating sigasig. Tayo ay kay Kristo. We belong to Christ. But what does it mean to belong to Christ? In the gospel, somebody said, "Blessed is the womb that carried you." Mapalad ang nagluwal sa iyo. Sa wika siguro natin ngayon sabihin, ang swerte naman ng nanay mo. Yun ang sabi kay Jesus Nazareno. Di lang minsan po, naalala ko nung buhay pa ho ang aking ina, kapag kami may pagtitipon, o kapag kasama ko siya, sasabihin ng mga iba, ang swerte nyo naman po, may anak kayong pari. Lalo na yung iba, gusto magkaanak ng pari, pero hindi pinalad. Sabi, lagi ko pong dinadasal yung anak ko, pero hindi po nagpari. Kaya pag nakita nila yung mami ko, sabi niya, ang swerte nyo naman po, mapalad po kayo. O siguro iba sa inyo, sabihin nyo, ang swerte mo naman, may anak kang engineer, may anak kang doktor, may anak kang nasa abroad. Pero nung sabi ng Panginoon, ang kapalaran ni Maria
ay hindi lang dahil siya'y nanay niya. Sabi nga ng Panginoon, "Blessed are those who hear the word of God and observe it." Higit na mapalad ang mga nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos. Yun daw po ang kaluwalhatian ng mahal na Birheng Maria. Hindi lang dahil nanay siya ni Jesus Nazareno, kung hindi siya'y alagad, tagasunod, tagatupad ng kalooban ng Diyos. Yun daw ang tunay na pinagpala. And it's a good reminder for us. Lahat tayo rito gustong pagpalain ng Diyos. Ang gustong pagpalain ng Diyos, pumalakpak ng mas malakas. At paano tayo pagpapalain ng Diyos? Paano tayo paghihimalaan ng Diyos? Minsan nakala natin, basta magsisimba ako lagi, magnonobena ako lagi, magdadasal ako lagi, pupunta ako lagi sa Quiapo, maglalakad ako ng paluhod, magpapamisa ako. Pero ang sabi ng Panginoon, ang tunay na pinagpala ay yung nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos. Dahil kahit po lagi tayo nagsisimba, kung hindi rin tayo nakikinig sa salita ng Diyos at iba yung buhay natin paglabas ng simbahan, we really do not belong to Christ. Kung dito, napakamaamo, napakabulaklak, napakatamis ng ating mga salita. Pero pagdating sa opisina, pagdating sa bahay, ang pait-pait naman ng mga salita natin. Ang talas-talas na ng dila natin. Hindi tayo tunay na kabilang kay Kristo. Hindi tayo tunay na pagpapalain ng Diyos. That's why the first grace we pray, dear sisters and brothers, makinig. Makinig at tunay na tumupad. Ngunit alam nyo mga kapatid, meron tayong bagong krisis. Hindi lang krisis ng pagsunod sa Diyos. Opo, marami, aminin natin, marami na rin ang hindi sumusunod sa Diyos. Marami yung sabihin, Katoliko ako, pero okay lang pumatay. Patayin na lang yung mga kriminal na yan. Katoliko ako, deboto ako, pero sige na lang, lahat naman nagnanakaw eh. Lahat naman nagsisinungaling eh. Nagdonobena ako, sige na. Okay lang yang magpalaglag. Okay lang yang magkipaghiwalay ka. Kisama ka kung sino gusto mo, kahit papalit-palit. Meron tayong krisis ng pagsunod. Pero alam niyo po, ang pinagmumulan din daw ng krisis ng pagsunod, a lot of people right now, perhaps are called disobedient, not because they are truly bad, but because they simply do not know. At yun po ang nakakabagabag, nakakatakot. Marami na raw po ang nagkakamali dahil marami na rin ang hindi nila inaakala mali na yung ginagawa nila. Kahapon po, sabi ko sa pagninilay, napapagpalit na ng mga tao yung mabuti at masama, yung tama at mali. Bakit napapagpalit? May mga taong nananadya, ipinagpapalit yung dalawa. Halimbawa, yung mga sinungaling, tinatawag na masama, yung nagsasabi ng totoo. Yung mga hindi naman tapat, minamasama yung mga tapat. Pero ang mas nakakatakot mga kapatid, yung mga napapaniwala, hindi na nila nalalaman. Kaya pala napapagpalit ang tama at mali kasi
hindi na sila natuturuan kung ano ang tama at mali. Bibigyan ko po kayo ng isang magandang halimbawa na simpleng-simple lang. Ilang beses po ako pag nag-iikot sa simbahan, nakikita ko yung iba kumakain at umiinom na parang nanonood lang sa sinihan. Nung una po, aaminin ko sa inyo, nagagalit ako. Pero kapag tinutuklas ko at tinitignan ko, dumadami yung hindi lang nila alam. Mali pala yun. Mali pala yung kumakain sa loob ng simbahan. Mali pala yung painom-inom ka na para ka lang nanonood sa palabas. At minsan hindi ko na sila masisi dahil lumaki silang hindi nila alam, mali pala iyon. Nalulungkot po ako minsan kapag ako'y lalabas dyan sa mga plaza natin at makikita natin yung mga bata kay lulutong magmura at makipagsuntukan. Nung una, aaminin ko po sa inyo, sabihin ko, parang kay salbahe naman ng mga batang to. Pero ngayon pilit ko silang inuunawa. Bisin sana'y lumalaki sila. Siguro nakikita nila sa mga matatanda at naririnig nila, ganun din. Masisisi po ba natin sila? Hindi. Dahil hindi nila naririnig, hindi nila nakikita, at hindi sila nagagabayan. Siguro nga yung iba, nakakagawa na ng mali, nagiging biktima na rin ng karahasan. Siguro nga iba, kay dali na lang pumatay. Para lang sa galit, nag-away lang sa trapiko, nagasgasan lang yung sasakyan, natulak lang yung anak. Di kaya dumadami na yung ganito, hindi na nila naririnig. At baka kaya hindi nila naririnig dahil kakaunti na lang ang nagsasalita. At tayo po ngayon, tayo ang tinatawag magsalita. Baka lang pinapagalitan natin sila, kinasusuklaman natin sila, hinuhusgahan natin sila, pero sana tayo rin po makatulong upang mas marami ang magabayan. Deboto daw po tayo. Kung tunay tayong deboto, tumulong tayo, ipakilala, ipalaganap, ipaalam ang mga turo ni Jesus Nazareno. Simula sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, sa inyong kapitbahay, sa inyong mga kamag-anak. Pero mahihirapan po kayong magsalita at magturo kung hindi rin po kayo makikinig. Mahihirapan po kayong maggabay kung hindi rin po kayo nagpapagabay sa Diyos. Kaya nga ang mahal na Birheng Maria, kayang-kaya niya tayong turuan, gabayan, tulungan sumunod sa kalooban ng Diyos. She was the first to obey and listen to the will of God. Kaya sa misang ito po yung ipagdasal natin. Di kaya ngayon sa ating lipunan, minsan aminin natin nakakalungkot. Ba't ang dami-daming napapaniwala ng mga sinungaling? Bakit ang dami-daming sumusunod sa mga tiwali? Bakit ang dami-daming nabubulag pag binibigyan na lang ng pera? Huwag natin ipagbili na ang boto natin uli. Huwag na tayong paloko uli sa mga nangangako sa atin. Pero minsan, hindi natin masisi. Dahil yung dapat nagsasalita, yung dapat sanang gumagabay, tahimik din. Wala rin pakialam. Kung tayo'y tunay na kay Jesus Nazareno, if we truly belong to Christ, our first duty
is to listen and to obey the will of God. But our next duty is to proclaim, to make known the goodness of the Lord, so that more and more people may also listen and obey the Lord. As we continue this Mass, let us pray for one another, that we may truly belong to the Lord, we may truly be blessed by the Lord, we may truly listen and obey the Lord.